Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang mga advance update at full episode na rin sa FPJ's Batang Quiapo. Santino, masayang-masaya nga dahil sa wakas ay napansin na nga rin siya ng matagal niyang hinahangaan na dalaga na itong si Anika. Matapos nga ang lahat ay kinausap nga siya nitong si Anika at dito nga nagkaroon ng pagkakataon itong si Santino na makipagkaibigan sa dalaga at inalok niya na rin ng masarap na luto ng kanyang nanay na Maha Blanca at tinikman naman ito ni Anika. Sinabi ni Anika na masarap umano ang luto ng kanyang nanay at dito nga ay napangiti na lamang ang binata dahil kahit papaano ay may malaki ng pagkakataon upang makipagkaibigan nga dito sa dalaga. Ang hindi naman alam ngayon nitong si Santino at Anika na habang sinusulit nila ang pagkakataon ay nakatingin naman sa kanila itong si Lawrence na tila ba may masamang binabalak ito kay Santino. Sa kabilang banda naman, dito naman ngayon ibinigay ng coach naman itong si Anika at sinabi nga dito kay Santino na ito muna ang magturo sa dalaga dahil umano may importanteng pupuntahan nga ang coach nitong si Anika at nang maglaon ay tinuruan nga ito ni Santino at sa kasamaang palad ay natamaan nga ni Anika ang binata at dito naman humingi ng dispensa si Anika dahil sa matinding sakit na tinamo nga nitong si Santino mula sa kanya. Samantalang dito na nga ngayon nilisa na ni Tanggol at Bubbles ang nasabing beach resort at habang nasa biyahe nga sila ay dumaan muna itong si Tanggol sa simbahan ng Quiapo upang humingi nga raw ito ng tawad sa mga kasalanan na kanyang ginawa lalong-lalo na sa pagpaslang dito nga sa mga taong wala nga raw umanong kasalanan sa kanya. Noong una ay pinigilan nga siya nitong si Bubbles ngunit nang maglaon ay hinayaan na lamang ng dalaga itong si Tanggol dahil kahit papaano ay mas makakabuti naman ito sa binata. At dito na nga rin sinulit na ni Tanggol ang pagkakataon at sinabi niya dito kay Bubbles na pupuntahan niya muna saglit ang kanyang lola Tinding sa pwesto nito. At nang mapuntahan nga ni Tanggol ay walang Tinding na nakita niya roon sapagkat masyado pang maaga at hindi pa nagbubukas ang tindahan ng kanyang lola at ang kanyang lolonoy. Kung kaya naman dito nakiusap muli itong si Tanggol kay Bubbles na pupunta nga ito sa kanilang bahay. Subalit mariin ngang sinabi ngayon nitong si Bubbles na hindi maaari sapagkat baka makita nga si Tanggol ng kanyang ama na itong si Rico. Kapag nagkataon nga raw iyon ay malaking gulo na naman ang kanilang sasapitin. Ngunit sadyang matigas ang ulo nitong si Tanggol at nagpumilit talaga ito. Sa huli ay wala ring nagawa itong si Bubbles at sumunod na lamang dito sa binata. Dahan-dahan ngang inakyat ni Tanggol ang bintana ng kanilang bahay. At dito nga ay dumiretso siya sa kwarto ng kanyang lola at tiningnan nga ang litrato nito. Nakaramdam naman si Tinding na tila ba may tao na nasa kanyang kwarto kung kaya't dahan-dahan nga itong pumunta roon at sinilip sa pag-aakala nga ni Tinding na isa itong magnanakaw at nakalingon nga itong si Tanggol. Gulat na gulat ngayon si Tinding sa kanyang mga nakita sapagkat hindi niya inaasahan na makikita niya pa nga muli itong kanyang apo at dito nga humingi ng tawad itong si Tanggol sa kanyang lola dahil sa mga problema nga raw umano na dinulot niya sa kanilang pamilya. Kung kaya naman napailing itong si Tinding at sinabing wag nga raw umanong sisihin ang kanyang sarili. Sadyang may kasalanan din sila dahil nagkulang nga sila ng pagbigay ng pagmamahal dito sa kanya. Dito ngayon iniabot nga ni Tanggol ang pera at isinilid niya nga ito sa bulsa ng matanda at sinabing magagamit nga raw umano nito. Ang tanong nga ni Tinding kung saan niya ito nakuha at bakit nga siya nakalaya.
dito ngayon inamin ni Tanggol na meron nga raw tumutulong sa kanila sa loob ng bilibid at may utos nga raw sa kanila na pambaslang. At dito hindi nga matanggap ngayon ni Tinding ang sinabi ng apo sapagkat mas lalo nga bigat ni Tanggol ang kanyang kaso. At dito rin isinilid ni Tanggol ang pera na hawak niya sa bulsa nga nitong si Tinding at agad na nga itong nagpaalam. Bago pa man umalis itong si Tanggol ay nakita nga siya nitong si David. Sa galit nga nitong si David ay agad niya ngang kinuha ang kanyang baril sa loob naman ng kanyang cabinet at dito hinabol niya nga itong si Tanggol. At dito rin nagkaroon na ng pagkakataon din si Tanggol at Bubbles na kumaripas na ng takbo. Nang sa ganon ay hindi nga raw sila matunugan ng mga kapulisan. Samantalang dito na nga nag-usap-usap ang grupo nitong si Amanda at itong si Supremo hinggil nga sa pagpapatumba dito kay Agustus at sinabi nga ni Amanda na kailangan munang pansamantala na pumunta ang kanyang mga magulang sa Surigao dahil doon ay sigurado nga raw imano itong si Amanda na ligtas ang kanyang mga magulang dahil magpapaiwan muna sila dahil marami pa silang misyon na dapat tapusin. Ngunit ang malaking katanungan dito ay maliligtas nga ba ang magulang nitong si Amanda sapagkat marami ang nakapalibot na mga tauhan ni Agustus ang kanila hideout. Iyan ang ating aantabayanan sa mga susunod na episode dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo.